And we are live! Hello mga kakwento, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are tuning in. To those who are watching or will watch the replay later, thank you, thank you, thank you. Welcome back to another episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago, where we keep it real about life, change, and growth, one coffee at a time. Ako po si Lori, a former OFW, a mother of two, the face behind Life with Lor business page, and now a proud digital business owner. So tonight, we're going to hear a story that I know will touch your heart and open your mind. Our guest is originally from the Philippines. She grew up knowing what it's like to struggle in poverty, and being that became her biggest motivation. Ayaw niyang maranasan uli ng kanyang family. So fast forward today, she's not just surviving, she's thriving as a proud digital business owner for the past 6 years. Her journey will show us how courage, mindset, and right opportunity can completely change your life. So mga kakwento, please help me welcome our very, very, very amazing coach, Coach Lynette. I will add her to stage. Hello, Coach Lynette. Thank you for your time na mag-guest sa Kape at Kwento-Kwentong Pagbabago series ko. How are you po? I'm fine. I'm doing great. Kumbawa or Wow. magandang gabi po. Thank you for Good having me. evening po. As in, super privilege ako, Coach, na nag-guest kayo sa Kape at Kwento ko. Alam ko po yung story nyo inspires us so much. Marami pong na-inspire. And I'm sure this Go Live will be a blessing sa lahat ng manunood and manunood ng replay later. And Coach, please introduce yourself po to our million viewers. Thank you po. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, I am Tubong Davao, sa isang Bisaya po. Living here in Japan for 15 years mahigit. Back then, isa akong educator sa Pilipinas, connected sa tatlong colleges. And dahil marami akong pangarap, as na-mention kanina ni Miss Lori, I came from a very poor family financially. So, I worked for my studies hanggat nakatapos. At dahil marami akong promises sa aking parents, gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay, maranasan kahit pa paano. Pumunta ako ng Japan, naging caregiver. I was a caregiver for 10 years. At the middle po, nagkasakit ako, sinubok yung health ko. At yun siya yung nagtulak sa akin to start something mine. At ito po yung natagpuan ko and praise God, hindi ako nagkamali. Of course, natakot ako at first. But after 17 months of doing it, actually after a year, naging stable siya kaagad kasi everyday ko siyang ginagawa 1 oras kada araw. At after plus 5 months, so in total 17 months, I became boss free. So tomorrow exactly, I will be 4 years and a half as a full-time dito po sa business and I'm loving my lifestyle po. So that's Lynette po. Wow. Super, super nakaka-inspire, Coach. Thank you for watching, pero hindi ko kasi makita ngayon kung sino yung nagwa-watch. We have 3 million viewers, but I'm unable to see kung sino ang nagwa-watch. Oh, uh, Chi Chihara Divina Cano, konbanwa po sa inyo. Sabi niya sa comment. I'll show the comment. Ayan. Ay, okay. Thank you, Coach. Yung first question ko, Coach, kamusta yung buhay bago nagsimula 'tong business na 'to? And ano yung nagtulak sa inyo na baguhin yung situation bukod dun sa nabanggit kanina? Or meron pa po ba kayong i-a-add or Okay po. How was my life? So, as I've mentioned kanina, naging caregiver po ako dito sa Japan. Of course, it was challenging because I came here through government program. If you hear that program ng government Japan, Philippine Economic Partnership Agreement. So, under caregiving program po ako. So, I have to pass the national exam and then yun, naipasa naman. But, ayun,
kahit hindi satisfied sa compensation kasi I was expecting something high talaga sa compensation after passing the exam. So unfortunately, hindi naman pwedeng special akong bigyan at yung iba ganun lang. So hindi talaga siya, hindi na-reach yung aking expectation. So okay lang yun kasi sanay naman tayo sa hirap, sabi ko okay lang. Pero nung nagkaroon, sinubok nga yung health ko, yun siguro yung nagtulak talaga sa akin mainly and I feel like, ang tawag nito, wala nang sense of purpose why I'm here in Japan. Kasi yung purpose ko naman talaga, bakit ako andito sa Japan, nilunok ko yung pride ko, nag-caregiver ako. Pumunta ako dito for my parents. To give them a great life, makakain ng masarap, makapagpatayo ng bahay sana. Hindi ko siya naibigay. I mean, kahit napakain naman sila ng masarap, hindi ko maibigay yung bahay, yung dream home ko para sa kanila. And walang oras sa kanila kasi living here in Japan, magtrabaho dito, hindi siya basta-basta makapag-yasumi, na makapag-take ng leave and just go home every year. Mahirap siya. So, kung makauwi ka man, mga once in 2 years or once in 3 years, pero grabe yung mahal naman ng pamasahe, tapos ganito lang yung salary. So, ganun pa man, sige lang, go pa rin, kasi sanay nga sa hirap eh. So, hanggat sa sinubok na yung health ko, I was advised by the doctor na mag once or twice a week na ako magpunta ng ospital. Doon ko na sinabi sa sarili ko, ito ba yung pangarap mo? Ito ba yung buhay na gusto mo? So, doon ako nag-start na mag-isip ng something. Actually, 1 taon ako naghanap ng business. I was like attending so many seminars about business dito in Japanese. Wala akong makita na mag-fit sa akin pagdating sa financial, sa oras, sa lahat ng resources. Hindi ko siya kaya. Kaya nung nakita ko 'to, opportunity, nag-night shift ako. So nakita ko siya, sabi ko, wow, nag-fit siya sa akin kasi I want to help people. Gawin mo lang siya sa bahay, sa gadgets mo. Nagbabayad naman tayo ng gadgets. So why not, di ba? So, yun. Kaya kahit hindi ko siya maintindihan ng buo, dahil sa sitwasyon ko na yung hunger ko, yung gusto ko nang makaalis sa sitwasyon na yon. So, walang patumpik-tumpik. Sabi ko, pumasok naman nga ako ng pagiging caregiver kahit merong dito sa puso ko eh. Hindi ko alam yun. Hindi ako sanay doon. Pero kinuha ko, nag-go ako. Ito pa kaya na i-build ko yung sariling akin. So yun po, doon na nagsimula yung lahat. Wow, thank you, Coach. Super nakaka-amaze. I want to say hi sa mga viewers natin for the love. Jane Rocket, Chihara, Jamil from Cardiff, malapit kay Mama. Lynn Balauza, Kitabayashi. Tama sana yung pag-pronounce ko ng ng name. Thank you for watching. And I will go for my second question, Coach. Yung sa journey nyo, ano yung hardest challenge at saka how did you overcome it? Oh, actually, I've shared that in our global mastermind, sa ating global community back then, 2 years ago, around ka na. Sorry, may Japanese dun sa dulo ka na. So, I shared that na ito talaga siguro hindi lang ako, it's my mindset. Kasi sanay ako sa pagiging employee. Lumaki ako, doon ako na-mold. So, nagising ako na walang business something na talaga sa katawan ko, sa system ko. So, nung nagsimula ko rin ng business, of course, I didn't expect na kikita ako kaagad. But sabi ko, aaralin ko to. Ito, ganyan. So, nung andyan na ako, I'm giving 1 or 2 hours per day. I feel like yung inaaral ko, hindi siya nagsisink in. Alam mo yung feeling? Nasabi ko, bakit tong mga taong to, ang bilis nilang yumaman. Ang bilis na nga. Di ba yung mga mabibilis? Tapos sabi ko, bakit nag-aaral? Pareho lang naman kami ng pareho lang namin ng ginagamit na training. Pero hindi siya nagsisink in talaga. I feel like hindi siya talaga pumapasok sa ko. Kaya sabi ko,
ano bang, ano bang gagawin ko? Kasi, hindi ko alam kung anong problema. So, later on, na-realize ko na it's my mindset na, kailangan kong unahin muna yung sarili ko. Self-mastery, kumbaga muna. So, ayun, nung na-realize ko na, yung parang alam ko na ako yung problema, so inuna ko na yung sarili ko. So, sabi ko, okay, I will not chase for money, I will not chase muna for the result, for the visible result. So, tatrabahuin ko muna yung sarili ko. So, doon nagsimula ako sa self-mastery na aralin ko muna yung sarili ko. Kasi I considered myself like, ang tawag nito, sponge, yung malinis na sponge. Di ba pag malinis siya, pag ilagay mo siya sa tubig or somewhere, mag-absorb siya ng liquid or ng ano. So, ako hindi ko kasi ma-absorb yun. So, ibig sabihin yung sponge na yun, madumi na. So, I feel like, nasoak ako ng ilang dekada. I was 34 when I started. So, nasoak yung sarili ko at naging sistema ko na doon sa environment na hindi entrepreneurship. Kaya normal lang na maninigas na yung sponge na to at the moment na gusto mong umalis doon sa sitwasyon na doon ka, pag nag-venture ka ng something entrepreneurship, mahirap talaga ang absorption even you wanna be successful. Kaya sabi ko, ang trabaho ko muna is linisin ko muna to. Linisin ko muna ang sarili ko, ayusin ko muna yung sponge, hanggat sa kaya ko nang mag-absorb. So, doon ko na, okay, I don't need to be hard to myself. I don't need to compare myself to anybody else because this is my journey, this is me, and I will build myself and my business. So yun po, paano ko siya in-overcome? Self-mastery. Growing every day po. Wow, parang ako din coach, parang kailangan ko rin talagang kailangan ko rin talagang linisin yung sponge ko, 'di ba? Kailangan kong ma-absorb lahat ng knowledge, lahat ng training. Kailangan ko muna talaga ng personal growth para ma-reach ko yung success na meron kayo right now. Thank you for that, coach. And hi to Myla Sasaki. Hello po. Recky Ramirez Llano sa mga viewers natin. And si Marlene, yung accountability partner ko, she said she will be watching ang Go Live. Kanina niya pa tayo inaantay. Yeah, super excited din siya sa interview sa inyo, coach. And for my third question, coach, now na ilang years na kayo sa business, paano na-transform ng business yung life nyo and your family life? Wow. Of course, first, dati mahihain kasi ako. Hindi ko na-experience yung yung mag-live. Hindi ko na alam kung saan ang pipindutin mag-live eh. At nung nag-venture, nung trinay ko na siyang mag-live, sobra akong takot na takot, sobra ako para akong matutunaw. But of course, nasanay na rin hanggat sa nung ginagawa ko na siya ng ilang ulit na nakaka-addict pala. So, sabi ko, lahat pala ng hindi natin kaya at kinatatakutan natin, hindi siya nangyayari. I mean, if we let it happen to us, kapag nagbatalo tayo sa takot, hanggang doon na lang. Hindi ka talaga marunong mag-live if you don't try it. So, ano pa yon? Paano binago? So, kasi sabi ko, wala namang nakita, dami nating kakilalang mayaman na meron mga tao in person na mayaman, di ba? At lahat sila hindi mahiyain. So, kailangan pakapalin ko yung mukha ko para yayaman din ako. Kaya nag-show up ako sa social media every single day. Paano pa ako binago? Hindi ako mahilig makipag-usap sa mga tao dati. Hindi ako marunong magdala ng conversation. Yung alam mo pag may sinasabi ka, parang isang tanong, isang sagot. Hindi ko siya na-elaborate. Alam mo 'yun? Pero dito, dahil sa growth na nangyari sa buhay ko, sa self ko, gaya ngayon, isang tanong mo, kahit isang oras ko to i-discuss, pwede. Yung alam mo yung parang, nahihiya na lang ako minsan, hala, nasusobrahan na pala ako ng pagsasalita. So, yun nangyari sa akin, ang bago sa akin. Ano pa? Of course, dati, yung mga kakilala ko, yung
yung sa paligid ko ay lahat, pareho kami ng sistema. Dati bit-bit ko ang mundo. Kaya ako nagkasakit. Lahat ng problema sa trabaho, hanggang bahay, dala-dala ko pa siya hanggang paggising sa umaga. Instead na paggising sa umaga, maganda sana, nag-iisip na, makasama ko na naman yung tamad. Nakakapagod na gano'n. So, bit-bit ko lagi yung problema. Pero dito nagbago siya ng dahan-dahan na, oh my God, you don't have to carry the world. At hindi mo dapat bit-bitin yung mga tao kasi hindi mo nga kayang bit-bitin yung mga problema mo, mga concerns mo sa buhay. Bit-bitin mo pa sila. Parang ang point doon is, pagdalhin natin siya kahit saan yung mga kasama na tamad, for example, para kang sumakay ng eroplano na may 10 kilos na bagahe nakabit-bit dito. So talaga namang siya, kahit hindi siya ganong kabigat, as hours passed by, wala na, nangangalay na tayo. So yun ang nabago din sa akin. Ano pa? Of course, yung lifestyle, obvious naman sa mga nakakita sa social media ko. I don't have to say how much I'm earning, but my lifestyle says it all. Na dati halos walang rest days, kasi daming responsibilities. Tapos, yun nga, after talaga 1 year sa business, kahit ako, hindi ako makapaniwala sa pagbabago ng buhay ko kasi hindi ako nangarap ng 10x or more na income. Alam mo yun? Na sobrang kahit ngayon, hindi naman sa hindi makapaniwala, but hanggang ngayon na-amaze pa rin ako sa blessings ng business na to. Of course, nagkaroon na ako ng mga, dati yung, hindi ko pa na natapos yung kanina, I was surrounded with like me na mga tao, pasa ng mundo. Ngayon, like-minded people like you, na walang ibang iniisip kundi ang pag-angat sa buhay. Na no matter what, anong mga problema sa buhay, hindi yun ang focus, kundi solusyon, hindi ang problema. Na go lang and then keep on inspiring people. So, parang ang laman palagi ng puso is positivity. So, isa yun sa mga nagbago. And then lifestyle, of course, yung parents ko, after 2 years ko in the business, napatayuan ko sila ng dream home, yung pangarap ko dati pa. Yeah. Wow. Saglit lang po. Nakaka-inspire kayo, Coach. Saglit lang po, kukuha lang ako ng tissue. Sige po. Super nakaka-inspire yung story ni Coach Lynette. Hi to Annie Tordesillas Hirata. Hello, watching from Japan. Si Annie Tordesillas and Annalie Balignot. Hello po, watching from Pinas. Okay, Coach, go ahead po. So yun, napatayuan ko sila when I was 36. And then, around 1 year siya bago natapos, of course, kasi dahan-dahan lang yan siya. Kasi, so yun. But even it took 1 year, I'm still proud of it na, hindi ko siya nagawa when I was an employee for 13 years and a half. Pero within 2 to 3 years ko in the business, na-build ko siya in cash. Alam mo yon, it's not to brag, but to inspire many. Na no matter what, ano yung situation mo ngayon, gaano ka pa, gaano kadilim yung buhay, liliwanag din yan. Basta tuloy-tuloy lang tayo, and if we dare to start something na even we don't know, gaya nito, wala naman talaga akong alam dito. So ano pa yung nabago ng buhay? Of course, I'm able to inspire many. Yun ang pinaka-fulfilling na akala ko kasi dati pangarap ko lang to be, yung magkaroon ako ng freedom, magkaroon ako ng oras sa sarili ko at mapatayo ako sila ng bahay. So, andyan na siya eh. So, nung nag-full time ako dito, doon ko na-realize na mas fulfilling pala pag makita mo yung iba na nag-grow at na kahit pa paano, dahan-dahang umaangat yung buhay nila. And I am part of it. It's more fulfilling than our own success. Kaya, yun po. Yun lang yung mga ilang highlights. And of course, the growth itself, na dati sabi ko napakatigas na ng sponge na hindi na magsisink in yung mga bagay-bagay, yung positivity, yung success. Eh ngayon, na-absorb na po. Dati pag nagbabasa ko ng libro, hindi ko siya maintindihan kasi very worldly. So ngayon I love reading na.
At marami na pong pagbabago at binabago ko sa sarili ko for the better. To have to be the in the best or better version of myself, and of course inspiring many people to do the same. Yun lang po. So sorry po, ang haba-haba. That's an amazing change, coach. It shows what's possible talaga sa business na to. Kaya super super excited din ako palagi pag nag-go live kasi alam ko na kaya nating ipahatid sa mga tao, sa mga viewers natin, sa mga nanonood kung ano yung potential na pwedeng magawa ng business na ito. Kaya we're showing our faces, 'di ba, sa social media kahit before hindi ako ayokong nakikita yung mukha ko sa social media. Pero ngayon, through this business, kasi this is the only way para mapakita natin sa buong mundo na merong pang ibang paraan para makaahon tayo dun sa yung paycheck to paycheck na cycle, di ba? So, naranasan ko din yan when I was a OFW sa Singapore. So, ang hirap, sobrang hirap talaga, lalo na doon, ang hirap ng trabaho, super stress ka, nagkaroon na ako na anxiety, depression, pero because of the sweldo, kailangan talagang magtiis, 'di ba, para meron kang maibuhay sa mga anak mo. So kaya kami nandito, showing our faces sa social media para mapaalam namin sa mga tao kung ano yung potential na pwedeng magawa ng business na ito for you and for your family. Thank you so much, Coach. Sa mga lahat ng nakaka-relate sa storya namin, you can register on our website. I will just show on screen. Ayan. Show on screen. Our website show on screen. Ay, website ko lang pala. Wala yung kay Coach. Coach Lynette. Thank you for watching, Christian Veganyo. Hello po, watching from Nagoya, Japan. Wow, ang daming mga nanonood sa Japan. Watching from Yokohama, Japan, si Lynn. Kanina, na-mention ko din. And ni Marie Bell Makay. I think hindi ko pa siya nabanggit kanina. Thank you, Coach. And for my fourth question, what mindset shift help you uh, help you from struggling to becoming successful? And also, additional question, Coach, ano yung ma-advise nyo since I'm a newbie, bago pa lang ako sa business, and still growing and still learning. So ano po ba yung mga dapat kong gawin and dapat naming gawin sa mga nanonood na nakipag-start na ng business na para maging successful katulad nyo? First, mindset muna tayo. So, ano nag-shift sa akin from struggling, na yun siya yung nagamit para madala ako sa kung saan ako ngayon and moving pataas pa. So, siguro yung having the poor mindset to a wealthy one. Kasi kapag manatili tayo sa mediocrity, yun na yung magiging reality natin. So, binago ko yun. Sabi ko, kailangan ko mangarap kasi punti lang talaga masyado yung pangarap ko dati kasi nahihiya ako kay God. So, so after learning dito talaga sa ating community, sa global community, doon ko na-realize that I need to dream big and of course, take action. Take a massive action. Hindi lang yung I want to do this, I will try to do it, but I will do it, whatever it takes. So, yun lang po, simpleng mindset lang po. And then with that, kapag may huge dream, kasi may huge dream, nag-shift na ako into having a huge dream, hindi yung maliit lang na income na okay lang makakain 3 beses sa isang araw. Kasi lumaki ako sa ganun eh. Na okay lang makakain 3 beses sa isang araw, yung mga ganun ba. So inalis ko na yun. Sabi ko, hindi dapat for survival. Kasi ginawa tayo ni God to enjoy the abundance. Kailangan lang natin siyang i-reach. So, kung binigyan man tayo ng trabaho, sabi ko, kailangan siyang gamitin natin for us to start something to build para magkaroon tayo ng freedom. So that is part of stewardship. Kasi pag may trabaho tayo, may sweldo tayo. Kapag may sweldo tayo at inubos natin siya lahat sa basic needs lang natin, walang stewardship na nangyayari. And we cannot influence other people also na makaangat sa buhay. So what we did, like you,
ano, na kailangan natin kahit maliit yung sweldo, kailangan natin magtabi to start something ours. So that is wealthy mindset. Kahit pa unti-unti lang yan siya, trabahuin lang talaga pag nagsimula, trabahuin. So advice ko din sa mga nagsisimula, kakasimula at magsisimula pa, sometimes we feel like, pag sinabing, start your own business, digital business, parang ang hirap, lalo na kung wala kang experience ng business. You feel like, naliliit tayo. Kasi yun ang naramdaman ko dati hanggat hindi ako nagkasakit. So sabi ko, kahit gaano kalaki yan, gaano kahirap yan, angat, akyat ako dyan. So yun lang din ang gawin natin. Actually, hindi siya ganun kahirap as we thought. Mahirap lang siya sa tingin natin kapag hindi pa natin simulan because we are not used to it. Hindi tayo sanay, hindi pa natin nagawa. Pero pag ginawa na natin, matatawa tayo sa sarili natin. Akala ko di ko kaya. Pati yung pagla-live, akala ko kung maaano ako. Wala naman pala. Wala lang maibibigay, kundi yung growth naman pala sa sarili. At ikaw mismo yung magbe-benefit at buong pamilya mo at maraming tao. So, ibig sabihin, magsimula lang tayo. Pag nagsimula na, bigyan mo lang siya talaga ng oras, intentionally. Intentional every single day. May training site tayo, video-based, multi-languages, Tagalog, Bisaya, Japanese, English, at kahit anong language. So, at least 30 minutes per day, hindi siya nakakapagod. Basta intentional, 30 minutes per day. Then, another 30 minutes is the showing up in social media. Mag-go live ka, abot na kami ng 30 minutes, go live ka na. Kung simula pa lang, 2 minutes. 2 minutes. Hanggang aabot yun ng 5 minutes. So, and then other time ay magpo-posting or mag-engage. Ganun lang kasimple. So, we don't need to be hard sa ating sarili. Hindi natin kailangan gawin yung sobrang mahirap na bagay or napakasimpleng bagay. Kasi pag napakasimple, walang growth. Pag walang growth, of course, walang success. At kung sobrang mahirap naman, napapagod, nakaka-overwhelm. Dapat dito lang sa gitna. Sa gitna lang dapat, na may kunting pressure. Kasi that pressure itself will build the discipline na kailangan natin for us to be successful. Kasi walang successful na hindi disiplinado. And hindi lang ang pagiging successful bilang adult, tayo, hindi na tayo didisiplinahin ng parents Tayo na mismo yung mag-build ng discipline. So yun lang po, be consistent, showing up every day, and love what you do, and it will love you back. So, yun lang po. Wow, nakaka-inspire kayo talaga, coach. Super, super nakaka-inspire. For sure, lahat na nanonood sa atin, nai-inspire nyo, coach. And hi to Yan Dueñas. Hello, ladies, sabi niya. And Marlene, si Marlene, yung accountability partner ko. Hello from Philippines, Coach Lynette. I first saw you in the info session webinar. Ako din, nakita ko si Coach sa daily drop-in and I watch her training. Ang dami kong natutunan. And kaya nakita ko si Coach kaya ngayon nag-guest ko siya and super, super, super privileged talaga ako. Super, super, super honored ako na napagbigyan niya ako para maging guest ko on this Go Live series. Thank you, Coach. Go ahead with my fifth question. For those who are watching right now or will watch the replay who feel stuck and afraid to start, ano po yung message nyo para sa kanila? Okay. Takot din tayo dati, di ba? Takot tayo dati. But kapag nagpatalo tayo sa takot, walang mangyayari sa buhay. So, kailangan talunin siya ng faith. Kasi nakapag-abroad na po tayo, di ba? Mas nakakatakot yun. Mas mahirap actually yung buhay abroad compare sa pagbi-business na to. Yun ang palagi kong sinasampol. This business is not as hard as living and working in Japan far away from family, from loved ones. So, of course, hindi siya yung yayaman ka kaagad. May challenges, of course. Kasi
wala namang smooth talaga kahit ano pa yan. Basta pagpapayaman. Sariling business natin yung binibuild eh. Don't be afraid kasi wala naman talagang nakakasama dito sa business. Many people are watching us for ako mismo, myself. May mga followers ako na watching me for 1 year, for 2 years, for 3 years, 4 years bago nag-start. At alam mo, yung lagi nilang sinasabi, Diyos sana nagsimula ako dati agad. Sana kinausap kita kaagad. Kaso natakot ako. Yung iba naman, kaso I was okay that time. Okay pa yung financial. So, lahat kasi ay fleeting po talaga. Wala talagang permanent eh. Kahit okay yung life mo ngayon, kahit wala ka namang problema financially, but the reason of that okay and stability is because you have job. If that's the reason, isipin natin, mas matakot tayo. What if you cannot work anymore? Kapag hindi ka na okay physically, ano na lang yung financial? May nasasandalan ka ba? May mahihingian ka ba ng tulong? Hindi ba mas masarap na 5 years from now, if you are 50s right now, 60 years old, ikaw yung nagbibigay sa mga apo, sa mga anak, ikaw yung nag-treat ng mga birthdays nila, at may charity work ka, and you're able to travel the world without worrying your financial and time. Di ba mas masarap yun? So, with that huge imagination natin kind of lifestyle, that must be bigger than our fear. Kasi yung fear natin, hindi naman talaga siya totoo. Totoo eh. Fear lang siya because we don't know. So, if you're not starting yet, just contact Miss Laurie anytime and ilalahad po niya ang detalye. And with her coach, so with the whole community, you can learn from everyone. So, kahit gaano ka-successful, wala akong selfish dito. We are open to share everything we know. So, kung kinaya namin, kaya nyo rin. So, sa mga na-stuck din dyan na nagsimula na ng business pero hindi pa masyadong fully work talaga, hindi pa masyadong dedicated, be intentional lang po. Just simulan mo lang po ng isang oras kada araw. And look at the global community private group page and the mastermind, millionaires mastermind natin na every week, and sa dulo doon merong success story journey na around 10 to 30 minutes story. So doon pa lang magagasolinahan ka na at sasabihin mong kung kinaya niya, kaya ko din. At pag nakatikim ka na ng sarap dito, sasabihin mo, gagawin ko to whatever it takes. Hindi ako hihinto. In my life will never be the same again. You know? Thank you, Coach. Kaya nga ako, Coach, as in, super, alam niyo yun, yung, yung future na naiisip ko, like yung nabanggit niyo kanina, charity, yun talaga yung naisip ko before, pero pag empleyado ka parang imposible eh. Imposibleng magkaroon ka ng sariling charity for the kids. Kasi parang sweldo mo pa lang kulang na sa school fee ng mga anak mo, 'di ba? Sa pagkain, sa pangbayad ng bahay. So, parang hindi siya um ano ba yung term doon? Parang hindi siya magiging hindi siya matutupad yung pangarap mong magkaroon ng charity if empleyado ka lang. So, I'm looking forward through this business, doon ko siya matutupad talaga, matutupad ko yung pangarap ko. I'm praying for that. Hello, lovely CEOs watching here in Osaka. Hi, Miss Sakaizawa. I hope I pronounced your name correctly, Miss. And for my last question na, Coach, finally, what's your bigger vision? And why do you believe this business is the right vehicle to achieve it? Okay. Yung bigger vision ko is to have, of course, non-stop charity work para sa mga less fortunate na mga tao ni because I was once a recipient.
sa journey ko sa mundong ito. So, I want to give back kay God. Ne? So, bakit ito yung tamang vehicle? Because, of course, kitang-kita naman natin kung gaano siya ka-doable. And full pack na siya eh. Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo to be successful in different aspects ng buhay natin, yung way of life natin, to balance it, andito na eh. So, kailangan lang talaga natin gawin. So, nandiyan na siya lahat, full pack na. So, bakit pa tayo maghahanap ng iba kung meron namang kumpleto Ricardos? Yung learnings pa lang, hindi na natin kailangan magbayad. But of course, kung gusto natin magbayad, go further, it's optional naman. But kahit libre po ng training, nung na-reach ko yung mga milestones ko, mag-quit ng job at 35, nakapag fully built ng dream home at 37, yung mga ganun po ay libre po lahat yung training na ginamit ko. Hindi ako nagbabayad. Hindi ako nagbabayad outside. So, wala na ako ibang, of course, we can do some later on kapag marami na talaga tayong natulungan mga tao, marami ng leaders, I can go, mag-explore pa ng iba para hindi naman masama to have multiple streams of income, but may right time po yun. So, ito lang talaga yung una kong gustong palakihin para makafocus at maasikaso din yung lahat ng nag-trust sa akin. So that's why I have this Kizuna always in my name because that is the community that I am building. So yan muna ang focus ko because everyone have the same vision sa akin to help many people. So kaya gusto ko ding ma-reach din namin yun ng sunod-sunod. So kahit hindi man sabay, kasi iba-iba naman tayo ng story ng buhay, ng sitwasyon sa buhay. So but it's just a matter of time. Basta tuloy-tuloy lang po. So, yun lang po. Thank you so much, Coach. Grabe, nakaka-inspire yung journey nyo from childhood, in poverty, tapos now building a business that creates freedom and security para sa pamilya. Talagang proof na change is possible if you're willing to take the first step. Thank you so much, Coach Lynette, for your inspiring story and yung mga advice nyo sa amin, sa mga viewers, at sa mga gustong magsimula na ng business na ito. So to those who are watching right now, mga kakwento, if Coach Lynette's story resonated with you, maybe it's a sign. So don't wait for the perfect time. Kasi minsan habang nag-aantay tayo, dumadaan yung taon. So just start and you'll see how small steps can create big transformation. So thank you so much, Coach Lynette. Hindi ko alam kung paano ko i-express yung joy ko, for giving your time para makapag-guest sa Kape at Kwento series ko. I'm so honored talaga. Thank you for sharing your heart and your vision with us tonight. And thank you rin sa mga viewers natin, sa 8 million viewers natin. Di ba? Ang dami nanonood. So thank you, Coach. And thank you for spending your time with us tonight, mga kakwento. Sana marami kayong napulot na mga aral at mga natutunan sa episode natin ngayon. So let's continue to open our hearts to new possibilities, open our minds to new ways of earning, and open our lives to true freedom. See you again on my next episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago. Bring your coffee. Bring your dreams and let's talk change. Let's continue to earn smart and live free and grow into the person God created us to be. If you are curious and you want to learn more about our business, you can direct message us or you can sign up on my website at www.loriramos.com. I will send you the link for the free info session. So good night and God bless us all. Thank you for those who are watching. Bye-bye. Thank you, Thank Coach. you. Meron pa palang comment, hindi ko nakita.
Well done, sabi ni Yan Dueñas and si Marlene, my accountability partner. Thank you, Coach Lynette, for inspiring us. God bless you more. Hopefully, si Marlene makakapag-go live na rin. Sabi nga ni Coach, di ba Marlene, kailangan mag-go live na tayo. We need to show our faces sa social media. Thank you, thank you. Good night. God bless us all.